Nagpakain nga ulit kami ngayong araw sa mga katutubong mangyan at ang niluto nga namin ay adobong manok, pakbet, isang malaking talyasing kanin at dessert na gelatin. Tuwang-tuwa nga silang lahat nung pumunta kami at grabe talaga namang said lahat pati tutong. Alas 3 nga ng madaling araw dyan nung gumising ako para maasikaso ko na itong lulutuin ko na dessert na gelatin. Nakapagsalang na rin pala ako dyan ng gulaman at habang hinihintay ko nga na kumulo ay naglagay na muna ako ng mga fruit cocktail dito sa may lalagyanan. Bali 100 cups pala lahat yan pero sa tingin ko itong naluto ko na gulaman ay marami kaya siguradong mamaya ay marami pang sosobra. Natimplahan ko na rin pala yan ng asukal at ayos na yung lasa at sa gatas naman ay naglagay ako ng 4 na lata. Dinamihan ko para mas masarap ang lasa. At nung mga bandang alas 7 naman na ng umaga hetong at nagsimula naman kami sa pag-aasikaso ng mga gulay. At syempre, yung mga gulay na yan ay hindi ko na binili pa sa palengke kasi meron naman kami mga tanim na gulay at kahapon pa nga lang ng hapon ay nagpitas na ako ng mga talong, sitaw, kalabasa, ampalaya, okra at saka sili. Kaya kaninang umaga, ang pinabili ko na lang sa asawa ko sa palengke ay karning manok at saka karning baboy na isasahog ko mamaya sa gulay. Tinulungan na nga rin ako ng mga kapatid ko dyan para mas mabilis akong matapos sa pagluluto at habang nagagayat nga sila dyan ng mga gulay ay sinalang ko na rin kaagad yung karning manok na gagawin kong adobo. Noong nakaraang linggo pa talaga namin to binabalak ang magpakain ulit sa mga katutubo. Kaya lang, hindi naman namin maharap-harap gawa ng panay kasi ang ulan dito sa amin. Dito kasi kami palagi sa labas ng bahay nagluluto kapag kayong maramihan at ang ginagamit nga namin ay kahoy para mas mabilis. Kapag ka sa loob naman kasi kami ng bahay, hindi kaya ng kalan namin yung ganito kalalaki na talyasi. Kaya mas maganda talaga na dito sa labas magluto. Naglagay din pala ako dyan ng isang latang gatas para mas malinamnam ang lasa. At tinimplahan ko na rin pala yung kanina ng mga asin, paminta at saka pampalasa. At pagkatapos nga ng adobo, ang sunod ko naman na lulutuin ay yung pakbet. At ang una ko nga munang sinalang dyan ay yung karning baboy na sahog. At habang hinihintay ko naman dyan na matusta yung pansahog na baboy, ay hinugasan ko na muna yung mga gulay. At hindi ko na rin pala yan pinaghiwa-hiwalay pa kasi sabay-sabay ko na yan na ilalagay mamaya. Ang pinabili ko talaga sa asawa ko na pansahog para sa gulay ay yung taba. Kasi masarap to kapag ka isasama sa pakbet. Lalo na kapag ka tutostahin mo muna siya at maluluto siya sa sarili niyang mantika. Nakapaglagay na rin ako dyan ng bagoong saka ko nilagay yung mga gulay at dahil maliit pala yung talyase kaya pinalitan namin ng mas malaki kasi mahirap maghalo kapag kayong sobrang dami. Hindi ko nga alam kung ano ba ang tawag dito sa niluluto ko na gulay pero ang gusto ko talaga na mangyari dito sana ay pakbet kaya lang kasi walang kamatis at nakalimutan ko nga magpabili kaninang umaga sa asawa ko. Tinikman ko rin pala yan at ayos na yung lasa niya bago ko hanguin at naglagay din pala ako doon kanina ng kaunting pampalasa. At kasunod nga ng pakbet syempre yung pinakahuli ay sinaing at dahil nga sa talyase kami magsasalang kaya naman kailangan namin mamaya ng pantakip at ang gagamitin nga namin ay saha ng saging. Buti na nga lang din at meron kami nakita dyan na isang tibain kaya hindi na kami nagpakalayo-layo pa ng hahanapin at titibain. Kabalik namin, saktong kumukulo na yung tubig kaya naman naglagay na nga kami ng bigas at kaunting halo nga lang dyan yung ginawa namin saka namin tinakpan ng mga saha. Siguro mga 2 oras at kalahati din naming hinintay bago maluto yung sinaing. Ang matagalan talaga dito ay yung mag-in-in. At fast forward nga tayo dyan, mga bandang alauna ng hapon nung nakarating kami sa tribo ng mga katutubo. Hinapon na kami kasi hinintay talaga namin na main-in ng maayos yung kanin. At pagkarating nga namin dito, pagkalapag ng mga daladala namin na pagkain ay pinapila na rin kaagad namin sila lahat. Medyo mainit nga lang dito sa pinagpwestuhan namin at lalo na nga sa pinagpipilahan nila kaya nagmamadali kami dyan sa pagsandok para hindi sila mabilad. Meron kaming daladala na mga paper plate at saka mga kutsara pero karamihan sa kanila kapag lumalapit sa amin meron na silang mga dala na mga baunan na lalagyanan. At habang patagal nga ng patagal dyan nagsisiksikan na dito sa harapan namin. Sabi namin ipumila ng maayos kasi lahat naman mabibigyan. Yung iba nga sa kanila ang dalagyanan pa nila ay tabo tapos meron pa akong nakita dyan na timba ang daladala. Pero syempre kahit na ang daladala nila ay timba, ang nilalagay namin na laman ay ganun din sa iba para pantay-pantay lang. Malaki na yung talyase na pinagsalangan namin at halos mapuno na nga ng kanin pero kulang na kulang pa rin pala talaga. Di nga maubos-ubos yung pila nila dyan hanggat meron sila nakikita na laman ng mga talyasi at kaldero at karamihan talaga sa kanila ay nakadalawang ulit ng pumila. At kahit nga yung totong na lang na maitim ang natitira sa kawali talagang pinagkukuha pa rin ng mga bata. Dito kasi sa kanila ay bihira lang silang makatikim ng kanin kaya ganyan at ang kalimitan nga daw sa palagi nilang kinakain ay yung nami o karot na nakukuha sa bundok. At kahit nga yung mga natitira na mga kaunting sabaw sa mga kasirola kanina na ulam ay pinasaid nila sa akin. At pagkatapos nga yan, umuwi na rin kami kasi ubos na yung mga daladala namin. So yun lang po for today's video. Thank you for watching!